morning sa ating lahat. Narinaway tayo lahat ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Okay. So, good morning sa mga sumusubaybay din sa atin. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Okay? So, tayo ay magpatuloy sa gawain po natin. At mag-aaral tayo ngayon tungkol sa salita ng Panginoon. Ang lahat po ba ay pinagpala? Okay. Ang lahat ng naliliwanagan ay maliwanag yung salita ng Diyos. Pero yung mga taong hindi naliliwanagan ay malabo yung salita ng Diyos. So sana, huwag tayong nalalabuan ng salita ng Panginoon sapagkat mahirap yun. Okay? So yung pag-aralan natin ngayon ay ang paniniwala sa Kanya or believing in Him. Okay? So mahalaga na mayroon tayong pagtitiwala sa Kanya. So, ito lang ang gusto kong paalala sa inyo. Lahat na nagsisimba at lahat na mayroong prayer, huwag yung sabihin may pananampalataya. Tama? Maybe narito lang kayo, o narito lang ako, is because gusto ko lang maging present ako sa attendance. Okay? So, ako po ay naririto at tumalapit sa Panginoon at kayo rin ay sana buhayin natin yung pananampalataya natin. Amen, ho? Okay, kaya sabi natin dito is believing in Him. Yung paniniwala natin sa Kanya. Sana sa loob at labas, buhay siya. Okay? So sabi dito, we need to bind ourselves to faith in Jesus to move forward in our lives. So isang mahalaga na sa buhay natin, itali natin yung pananampalataya natin. Okay, yung pananampalataya natin sa Panginoon ay maikabit talaga natin sa buhay natin. O para maintindihan natin itong aking mga binabanggit, ay harinaway samahan niyo ako magbasa. Sa aklat ng Marcos, chapter 10, 45 to 46 to 52. Okay, tayong lahat ay tumayo at basahin po natin ang nakalagay sa kasulatan ito sa Marcos, pangkat 10, talatang 46 hanggang 52. Sabay-sabay po natin babasahin ang mga talata aking nabanggit. Okay, tayo po ay tumayo and let us open the Bible, the book of Mark, chapter 10, 46 to 52. Okay? So, kayo po ay naririyan na? Kung kayo po ay naririyan na, ay basahin po natin yung salita ng Panginoon. 46, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon ay may naraanan sila isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya naroon si Jesus na taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siya nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus, kanyang sinabi, tawagan niyo siya, at tinawag nga sila ng bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tuminig ka, ipinatatawag niya, iniwaksin niya ang kanyang balabal at palusong at tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig kong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, bagaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, narito po Diyos kami sa inyo na lubos na nagpapakumbaba. Na liwanagin niyo nawa o Diyos ang aming mga puso, ang aming mga paningin. Kung kami man ay nalalabuan ang aming mga nakikita, o yung aming puso ay pagliwanagin niyo ito. Panginoon, mahalaga na magliwanag kami sa inyo. Dahil sa panahon ito, Panginoon, na yung mga nalalabuan ay gamitin niyo kami na magliwanag din sila. Yung pananalig namin, Panginoon, sa inyo ay may pakita namin, Panginoon. Maraming pong salamat
at pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Tayo po lahat ay makakaupo. Sa talata na nabasa natin, ito ay hindi nakailan sa inyo. Dahil ilang beses na po natin ito nabanggit dito. Okay? So we need to bind ourselves with Jesus to move forward in our lives. So, sa kanyang kalagayan, inyong mapapansin, inyong nabasa, nakita niyo naman po, mga kapatid, na sa kanyang kalagayan ay mahina talaga yung kanyang kalooban. Kaya pinapakalakas siya sapagkat sa kanyang sitwasyon. Okay ho? So, una pa lang ating mapapansin, madilim na ang kanyang buhay. Pero, sa kanyang kalagayan, sa kanyang pagkabulag, totoo yun. Kasi marami naman ngayon mga hindi bulag, pero malabo mag-isip. Malabong makaintindi, malabong makaunawa. Kahit mayroon ng mata, mayroon ng pandinig, pero hindi pa rin nakakaintindi. Tama po? So dito, sa binabanggit na ito, inyong mapapansin na kung paano po sinisecurityhan ng mga alagad si Jesus. Si Jesus ba ay para lang sa may mga pera? Si Jesus ba ay para lang sa mga matatalino? It is very easy to understand this verse. Tama po? Si Kristo lang ba ay mayroong mga tungkulin? Doon lang ba si Kristo ay yun ang ba yung kanyang pupuntahan? Bakit po yung nababanggit? Kasi pati yung kanyang mga alagad ay pinagbabawal eh. Tama? Huwag kang lalapit. Pero wala po. Ang ginawa po ng bulag ay tumawag ng tumawag. Son of David, have mercy on me. Ang kanyang hinihingi yung awa eh. Hindi doon sa mga taong kapaligid niya. Si Jesus yung tinatawag niya, hindi yung mga nagsasabi, tumigil kanya. Maraming mga tao ngayon maging Kristiyano nagpapatigil. Pinatitigil yung pananampalataya mo. Sa mga kwento na kinikwento mo sa iyong kapwa Kristiyano para pag hinahin yung kanyang kalooban o labanan yung grasya ng Panginoon. Naintindihan po? Yung biyaya ng Panginoon, libre po yun eh. Wala mo yung bayan. Ipagpasalamat mo kung mayroon kang biyaya na tatanggap. Tama po? O, dito sa atin, sa simbahan, pinagpapasalamat ko kahit maliit. Kasi ang nagbibigay sa atin dito, bukal sa kanilang kalooban, lahat tayo mayroong bukal ng kalooban. Kung ano man mayroon tayo dito, pagpasalamat nyo. Tama ho? Hindi yung dami natin reklamo o nagmumurmur pa tayo kung ano yung nakakatatanggap natin. Biyaya yan ng Panginoon sa atin. Ayaw mo tanggapin yung biyaya ng Diyos. Every time na mayroong binibigay sa atin, biyaya yan. Pinagpapasalamat mo, buti pa nga yung iba. Sila pa yung nakikita ng pangangailangan natin eh. Di ba? So, magandang bagay po yun dito. Huwag lang bagay dito. Hindi nila nakikita yung pangangailangan ng bulag na ito eh. Si Jesus yung nakakita ng pangangailangan. Naintindihan? Kaya kung ano ang mayroon na binibigay ang Panginoon, ipagpasalamat natin, tinan niyo po yung bulag na ito. Maliit na bagay doon sa mga nagsisecurity. Pero sa bulan na yun ay malaking bagay yung para sa kanya. Di ba? Matuto tayong kilalanin yung maliliit na bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon sa buhay mo at maging dito sa simbahan. Tama ho? Ako para sa akin, isang bagay na magbigay kayo dito ng maliit, malaki na yun sa akin eh. Pero kung yun ay maliit para sa inyo, wala akong magagawa. Pero every time na kayo magbigay dito, anong man yan ay malaki para sa akin. Na dapat pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Tama, brother na yan? Ang pangit tingnan, may lumarating sa iyong grasya at hindi mo naman pinagpapasalamat, hindi maganda yun. Nangunguna pa sa inyo pagrereklamo. Hindi maganda yun. Di ba? Kaya dito sa ating nababasang ito, kawain dito yung kailangan natin sa Panginoon. Kung ito man ibigay sa iyo, ano man yun, nararapat yan para sa iyo. Deserve yan para sa iyo. Tama ho? Ang bulang na ito ay mahirap.
Alam niyo kung ano yung kagandahan sa bulag? Alam niyo ba yung balabal na ginawa niya? Anong sinabi po sa balabal? Anong ginawa niya sa balabal? Iwinaksi. Di ba mahalaga sa kanya yung balabal? Alang-alang sa Panginoon, iwinaksi niya yung kanyang balabal. Anong ibig sabihin ng iwinaksi? Itinapon. Kasi tayo, wala tayong tinatapon sa sarili natin. Kaya yung ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon kulang-kulang. Kasi ayaw natin iwaksi. Kasi minsan, katulad tayo ng mga disipulo ni Kristo. Alam niyo ba yung balabal na ito? Mahalaga ito sa kanya eh. Namamalimos po siya. Kailangan niya yung paggabi kasi kanyang pag-over sa kanyang katawan. Pero nang dahil nang dumaan ang Panginoon, ano kanyang ginawa? Iwinaksi, tinapon, tinanggal niya yun. Maraming bagay na mayroon tayo na hindi natin tinatanggal. Easy na lang to understand this message. Madali lang intindihan, hindi mo na kailangan maging hinyo. Di ba? Hindi mo kailangan maging hinyo para niyan. Katulad ba dyan? Halimbawa, sa buhay-buhay na lang nating araw-araw. Pag may basura ka, kailangan mo ba mag-aral para malaman mong matuto kung saan magtapon ng basura? It is to understand. Dahil itapon mo sa tamang basura kahit hindi ka mapunta doon sa engineering o ikaw ay magklase sa matataas na courses o yung mga school o universidad, madali lang naman intindihin yung mga bagay na ganito din itong salita ng Panginoon. Di po ba? Kaya dito mga kapatid, sa ating binasa na ito, nararapat lamang, deserve talaga sa bulan na ito, na makakita siya. Kasi ang Panginoon, hindi lang po doon sa mga matataas siya. Hindi, pati doon sa pinakamababa, ano ng Panginoon. Tama ho? Okay, sabi dito sa ating babasahin, sa Marcos po ito sa Marcos 10:46-52, ayan po ang English po dyan nakalagay. Sabi dyan, ay may mensahe na medyo simple. Totoo, simple lang po ito na mensahe. Sabi dyan, ngunit kakaunti ang nakakaunawa. Yung simpleng bagay, minsan, ang hirap intindihin. Ang hirap unawain yung simpleng bagay lamang. Di ba? Habang tayo ay pataas ng grado, nag-level up tayo, may mga bagay na simple na hindi na natin naiintindihan. Ito yung sinasabi po ng Biblia. Di ba? Sabi dyan, has a message that is quite simple but few understand. The message is to have faith in God. Simple, di ba? Pero hindi na maintindihan. And sabi ko rito, ang mensahe ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Di ba? Sa kasalukuyan, nakikita natin, marami sa atin ngayon ang nagsisimba at nagdarasal, ngunit hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Currently, we say, many of us today go to church and pray, but not all have faith. Sana huwag ka dito kasali sa binabanggit ito. Pwede mo magsimba na walang pananampalataya? Pwede. Tama ba? Pwede mong magdasal na walang pananampalataya? Pwede. Ang hinahanap ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, yung faith natin. Kasi pwede ka na pumunta ng simbahan Di ba? Check attendance lang. Pwede ka pumunta ng simbahan, manalangin. Pero wala ka namang pananampalataya. Pwede mangyari. Kaya ngayon mga kapatid at kaibigan, ikaw ba ay narito sa simbahan at nagsimba at nanalangin at mayroong pananampalataya? Simple lang, di ba? Ang panawagan lang dito ng Panginoon, ikaw ay manalig. Anong sinabi ng Panginoon? Mangyari ang ibig mo dahil sa iyo. O simple, di ba yung panawagan niya? Easy lang, di po ba? Pero marami pong hindi nakakaintindi at nakakaunawa. Di ba? Dahil sa patuloy natin paglakas, patuloy natin maraming naabot, yung mga simpleng bagay, hindi na natin nakikita at minsan hindi na natin alam. Kaya minsan, balik-balik naman tayo minsan sa sarili natin.
Kaya minsan, balik-balik naman tayo, tingnan natin kung saan tayo nakatapak. Kaya kung minsan, tingnan niyo mga kapatid na tayo ay nasa lupa pa. Tama po ba? Alam niyo ba? Ibig sabihin. Sana minsan-minsan ay gano'n yung gawin natin. Minsan-minsan, tanggalin mo yung sinilas mo, magyapa ka. Wala ka pa niya pa. Yung pa mo, tingnan mo kapatid. Dahil dito sa mga simple na yan, nagkakaroon mo tayo ng problema. Na ngayon, hindi na natin naiintindihan. Diba? Sabi dito, mga kapatid, hindi sabi kadalasan, iniisip natin na may pananampalataya tayo kapag nanalangin at nagsisimba. Ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi natin nakikita. Tama po? At nangangahulugan, ito na ibigay ang lahat ng iyong tiwala ng 100%. Nang wala pag-aalinlangan, kapag ginawa natin ito, araw-araw nangyayari sa atin ang mga himala. Di ba kadalasan na yung tao ay lagi lang angal-angal? Parang walang milagro, walang himala. Check doon sa iyong pananalig kung mayroon ka nga ba talagang pananalig. Nararanasan pa ba natin yung miraculous sa buhay natin? Araw-araw ba may nangyayari ba? Tingnan niyo po sa buong buhay ng bulag ito. Alam niyo po kung ano nangyayari sa kanya? Yung miraculous ng Panginoon? Yung himalaos sa kanya? Di ba? So sa pagkakataon na yun, nakuha na yun. Dahil sa kanyang pananalig, sino po yung nag-confirma? Hindi naman po yung disciples eh. Hindi naman po yung mga tao na sa paligid. Sino po yung nakakita ng pananalig? Sino po? Mismo si Jesus po yun yung nag-confirma na kung totoo may pananalig ka sa akin. Napatunayan mismo na Jesus na ikaw ay nananampalataya sa akin. Siya mismo, nanggaling mismo sa Panginoon. Kaya ang sinabi, mangyari ang nais mo. Hindi nangyari sa kanya. Di po ba? Marami po ang hindi nakikita ng kaluwalhatian ng Panginoon dahil sa maraming sagabal sa buhay. Hindi niya maiwan, hindi niya maitakwil, hindi niya maiwaksik yung kanyang dala. Hindi niya nakikita yung kaluwalhatian, yung glory ng Panginoon. Nakikita niyo pa ba yung glory ng Diyos? Nararamdaman niyo po ba yung kagalakan ng Panginoon na binibigay sa atin? Di ba? Nakikita po ba natin yung kaluwalhatian niya? O nakikita na lang lagi natin yung sarili natin? Nung iwaksi ng bulag na ito, at nang siya po'y makakita, doon niya nakita kung gaano kadakila ang Panginoon. Tama po? Hanggat hindi natin winawaksi, hindi natin tinatapon yung mga bagay na nandito sa atin, yun yung naghahadlang sa atin para hindi mo natin makita yung kaluwalhatian ng Diyos. Yung glory ng Panginoon, kailanman hindi mo siya makikita hanggat hindi mo iwawaksi. Kung ano yung mayroon sa sarili, kung ano yung mayroon ka sa sarili mo. Ano ngayon sa pakahulugan sa buhay mo yung balabal tinapon ng bulag ito? Anong balabal mayroon ka ngayon? Na minsan yung hindi na yun yung nag-o-over sa'yo na hindi mo makita yung kaluwalhatian ng Panginoon. Pinakamabuting bagay na ginawa ng isang bulag, itapon ko itong balabal na ito. At siya ay tumakbo kahit bulag po siya. Para makita niya lamang yung kaluwalhatian ng Panginoong Yesus. Ganoon yung ginawa ng isang bulag. Hanggat wala kang gagawin, wala kang itatapon sa sarili mo, mahirapan na makita mo yung kaluwalhatian niya. Pinakamaganda, buksan niyo ngayon yung puso natin. Yung mata natin, buksan natin. Yung mga nakikita. Ano ba yung nakikita ko ngayon? Amen? Okay. Sabi dito mga kapatid, karapat-dapat ba tayo tumanggap ng mahimalang pagpapagaling mula kay Jesus? Sa bulag, deserve niya ito. Tama po? Ang kanya talaga dito, ang pinagaling talaga dito ng Panginoon sa kanya ay ang kanyang mata. Tama ho? Tayo ngayon dito, sino sa inyo may karamdaman? Lahat ba tayo malulusog? Kung wala pa tayo sa pisikal na karamdaman, sa kabilang
kabilang banda marahil meron. Spiritually, ay baka mayroon tayo pong sakit dito na kinakailangan pagalingin ng Panginoon. Baka nabulag po tayo sa mga bagay. Baka may pinagkakabulagan tayo ngayon. Bukas na yung mata mo, pero bulag naman ang spiritual ng mata. Kaya kailangan mo siya ngayon na humingi ng kagalingan sa Panginoon para makakita ka. Kaya yung mga simpleng bagay na dapat natin nakikita at madali lang sana gawin, nagiging mahirap sa atin. Kahit bukas yung mata natin, nahirapan tayo gawin. Tama po? Kasi mayroon po talagang problema at sagabal sa atin. Ang bulag ay sagabal sa kanya yung kanyang paningin. Tayo mga kapatid, mayroong mga pinagkakabulagan ngayon. At minsan pa ay lumaan ang Panginoon sa bulag na ito at pagkakataon para siya ay mapagaling. At minsan pa, tayo ngayon ay narito sa simbahan. Na huwag niyong sasayangin at huwag kong sasayangin yung pagpunta ko dito. Na nagsimba ako, na nag-prayer ako, pero kailangan mo yung pananalig na nanggagaling dito. Tama po? Kaya itong bulag na ito, nararapat lang sa kanya na makatanggap po siya ng kagalingan at makita niya yung maluwalhatian ng Panginoon. Amen? Minsan kasi, ang nakikita na lang natin ngayon, yung mga nakikita natin dito sa paligid. Hindi natin malusutan yung paano ko papalusutin pa doon para ma-appreciate ko yung ginawa ng Diyos sa akin. Di ba? Una, 4 na bagay, mga kapatid. Paano ba natin ito makukuha? Paano tayo magiging karapat-dapat? Sabi mo riyan na tatanggap tayo ng biyaya ng kagalingan kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya dahil lahat ng umiiyak ay dinirinig at hindi niya tinatalikuran ang lahat ng lumalapit sa Kanya. Tingnan niyo mga kapatid. Yung bulag na ito, nakita po ba natin? Siya ay tumatawag sa Panginoon. Pero sa pagtawag po niya, naging binibinihan na lang ba ang Panginoon sa Kanya? Di ba? Tandaan mga kapatid, ang Diyos ay hindi bingi. Hindi siya tulad ng tao na marunong magbingi-bingihan. Pero ang Diyos hindi nagbibingi-bingihan. Kung alam niya na kailangan niya ng isang tao, lilingunin niya ito at hindi niya tatalikuran yun. Tama po? Tayo lahat sa ginagawa natin, di ba ang hilig-hilig natin talikuran o magbingi-bingihan tayo sa mga bagay na nakita natin na dapat natin ginagawa sa Panginoon? Di ba? No, tingnan niyo po ito mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon habang sumisigaw po, sabi ng bulag, anak ni David, sabi niya, mahawak po kayo sa akin, kailangan ko pong makakita. Di ba? Sigaw siya ng sigaw. Oh. Sigaw po siya ng sigaw, hindi narinig naman ng Panginoon. Nung marinig ng Panginoon yung kanyang iyak, yung kanyang pag-ibig, tumuloy-tuloy lang ba si Jesus? O, di ba? Ano pa yung sinabi sa kanya? Tumigil kayo, tumahimik ka dyan. Hindi po siya napatahimik kasi kailangan niya si Jesus. Kailangan si Jesus. Kailangan natin siya kailangan. Kung tayo may sakit, kailangan natin siya kailangan. Kung ikaw may problema, kailangan si Jesus at saka tatawag sa Kanya. Dahil walang-wala ka ngayon, may tumatawag sa Kanya. After that, wala na naman tayo. O, di ba? Ang Panginoon kailanman, hindi po siya bingi. Lahat ng ating paghain sa Kanya, basta ikaw may pananalig, ay dinig ng Panginoon. Tama po? Gaano lang yung sukat nito, yung lupa nandoon sa pinakatuktok ng langit na ito, rinig na rinig ng Panginoon, yung dalangin mo, basta mayroon kang pananalig. Tama po? O, tingnan niyo po ito sa aklat na aking binabanggit. Sa awit 34, 17 to 20. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sa awit 34, 17 to 20. O, tingnan niyo po ito yung binanggit po dito. Sabi niya, agad dinidinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nagsisiphayo, ang walang pag-asa
ay hindi pinibigo. Okay? Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong niya lagad may ibsan. Kukumpin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Di ba? Doon sa mga tao na nawawala na, isa na po itong ating binasa kanina eh. Yung si Bartimeo, di ba? So, hindi dito naging bingi ng Panginoon. Kaya huwag kanyang magsasabi, bakit hindi dinirinig ng Diyos ang aking panalangin? Pag-isipan mo, kapatid. Huwag mong ibubunton yung pagsisisi mo sa Panginoon. Pag-isipan mo. Bago ka magbitaw ng salitang, bakit Panginoon, nananalangin naman ako sa iyo? Ang tanungin mo, yung sarili mo. Tama po? Yung sarili mo yung tanungin mo. Kasi ito mga kapatid, sabi ng Panginoon, nung nilingon niya ito, then ang sinabi ng Panginoon sa kanya, ano ba yung ibig mo? Ano ba yung nais mo? Simple lang yung sagot naman niya eh. Di ba? Ang sabi niya, gusto kong makakita. Kung yung pagkakataon na yung mga kapatid, si Jesus dumaan sa iyo, ano yung unang mong hingin? Di ba? Dahil ano mga Panginoon, magpapangyarihan, kilala, nagpapakain, ito iba eh. Alam kasi ng Panginoon yung specific needs natin. Minsan balik tayo. Humihingi ka kasi, hindi ayon doon sa pangangailangan mo at hindi talaga kalooban ng Diyos. Tama po? Panagayin niyo kaya, ito lang ay, ano lang natin yung salita ng Panginoon ha. Sabihin natin, hiningin na lang kaya ni Bartimeo yung malaking pera. Bakit ko po yun nasabi? Kasi si Bartimeo, araw-araw, siya po ay ano? Limos. Supira yung kanyang hinahanap. Di ba? Bakit kaya hindi nalang hiningi ni Bartimeo yung pera na pampaopera sa kanyang mata? O bigyan mo ako, Panginoon. Ano ba yung ibig mo? Di ba, brother Sator? Panginoon, bigyan mo ako ng wheelchair at saka pera at saka ito. Kung gano'n yung request niya. Di ba? Pero alam ni Bartimeo na mayroong pang higit doon. Ito yung maganda, di ba? Alam niyo kapatid, mayroong pang higit doon. Ang hiningi niya ay kagalingan ng kanyang paningin. Kasi kung pera ang kanyang hihingin, wala mauubos yun eh. Pero yung kanyang hihingin, habang buhay niya yung dala-dala na makikita niya yung kaluhalatian ng Panginoon. At marami pa siyang magagawa, lalampasan niya kung yung hihingin niya. Marami. Di po ba? Kaya ito, mga kapatid, hindi po natin dito masusukat yung laki ng kayamanan natin. Minsan yung pira pa nga, yung sumusuong sa ating para mapalayo sa Diyos eh. Minsan yung pira pa nga, yung nagdadala natin para tayo ay tulak sa kasamaan. Pero yung pira ninyo ba alam na yun ay bigay ng Panginoon na dapat mong gamitin sa tama? Di ba? Pero nang dahil yung pira na yan, ikaw ay binabago yung ugali mo ng pera. At sana huwag mangyari sa inyo na ang ugali natin ay baguhin lamang dahil sa isang pera lamang. Ang hinahanap dito ng Panginoon, baguhin yung buhay mo sa pamamagitan ni nabago ba yung buhay niya? Nabago po yung buhay niya. Huwag niyong papahintulutan na kayo ay baguhin ng pera at pasunod-sunodin kayo at paikot-ikutin kayo ng pera. Hayaan niyo na si Jesus yung magbago sa buhay ng pag-uugali natin. Di ba? Ang dami pong nabago ang pag-uugali dahil sa sabi. Hindi katulad ng pagbabago na in-offer ni Jesus sa atin. Di ba? So makita natin, huwag tayo magbubulag-bulagan.
Kasi kung tayo patuloy na magbubulag-bulagan, masasadyak tayo dito doon. Huwag tayo magbibingi-bingihan sapagkat si Jesus ay hindi bingi. Tumawag ka lang sa Kanya. Darating yung gusto mong mangyari. Pero sikapin mo na mayroon kang pananalig at specific po ang hinihingi sa Kanya. Tama ho? Maraming hinihingi ngayon kung saan ano yung hinihingi. Kaya hindi makakarating-rating eh. Kasi kahit ano yung hinihingi. Pero si Bartholomew clear para sa Panginoon kung ano yung hinihingi. Kapatid at kaibigan sa oras nito, clear ba yung hinihingi mo sa Panginoon? Kung clear po yan, na yun mismo automatiko mangyayari sa iyo ang ibig mo. Amen? Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, sabi dyan, we can receive the grace of healing. We don't need to be very smart. What we need is good heart and trust in Jesus. Ito yung minsan yung problema eh. Di ba? Sabi dyan sa atin, magkakatanggap tayo ng biyaya ng kagalingan, hindi natin kailangan maging napakatalino. Di ba? Hindi napakatalino. Kundi ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, ang kailangan natin ay mabuting puso at pagtitiwala kay Jesus. Simple lang, di ba? Sabi natin kanina, yung simpleng bagay lang naman yun eh. Hindi mo naman kailangan maging genius. Di ba? Minsan itong mga genius, smart, intelligent, minsan ito pa nga minsan yung nag-question sa salita ng Panginoon eh. Yung nagmamarunong, di ba? Mahirap po yun yung gano'n. Sabi dito, hindi mo kailangan na magpakatalino. Ang kailangan mo dito yung mabuting puso. Sa mabuting puso, isang bagay na po yan na ikaw ay posible, na ikaw ay may katalinuhan. Pero sa ganito, mga kapatid, hindi kailangan eh. Di ba? Tingnan yung karamihan ng mga hindi lahat ng matatalino itong binabanggit ko, ha? May mga matatalino ngayon na magagaling na nakikinig. Pero may mga matatalino rin na hindi nakikinig. Hindi lahat ho, ha? Kaya mapalan yung mga matatalino ngayon na naiintindihan pa nila kahit yung mga simpleng bagay. Kisa noong mga matatalino na hindi na naiintindihan yung pinakamaliliit na bagay. Dito, anong kagalingan yung hinihingi mo? Anong hinihingi mo kagalingan niya kay Jesus? Ianak niya ng karpintero eh. Diba? Simple na hindi maintindihan. Oo, anak siya ng karpintero. Saan ba siya galing? Mga simpleng bagay na hindi naiintindihan ng tao. Diba? Hindi mo kailangan yung ikaw may genius, bagay maraming alam. Pag ano yung mangyari, hindi mo lalong malalaman sa Jesus, hindi mo siya makakilala ng lubusan. Diba? Yung pagdaan pa lang, alam na ng Panginoon, yung puso ni Bartholomew. Ang sabi niya dito, di ba? Kailangan natin ang mabuting puso at pagtitiwala kay Jesus. Aanin mo naman, yung talino mo kung wala ka ng mabuting puso, ang salbahe mo naman. Lapastangan ka naman, o bastos ka naman. Anin mo pa man nangyuan yung katalino kung galing yung ugali natin. Di ba? Bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong mabuting puso na lalabanan yung mga matatalino. Matalino ka, wala ka naman mabuting puso. Ang maganda, matalino ka, mayroon ka pang mabuting puso para makita mo yung biyaya ng Panginoon at ikaw ay gumaling ng tuluyan. Di ba? Sa bawat isa sa atin, mga kapatid, kaya sabi niya rito sa atin, hindi natin kailangan magpakahinyo sa isang bagay na alam mo naman na dapat yung makakatulong sa iyo. Di ba, sabi ko kasi inyo kanina, sa araw-araw na lang, pag may nakita ka lang halimbawa diyang kalat, kailangan mo pa ba mag-aaral doon para pulutin yung kalat? Simpleng bagay na lang naman yun eh. Ang mabuting po sa pagpinag, daputin mo. Hindi mo naman kailangan pumunta ng universidad para aralin pa yun eh. Simpleng bagay na lang naman yun eh. Tama, Brother Ryan? Yung ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay, kailangan pupunta sa university.
para pag-aralan yung mga bagay na gano'n. Simple na lang naman po yung bagay na yon. Kaya sabi dito ng Panginoon, yung manalig ka. Yung mga simpleng bagay na sinasabi ng Panginoon, minsan yung mga tao hindi na pinagkikinggan. Di ba? Matuto tayong makinig. Kasi ang Panginoon hindi po siya nagtatalikod. Mayroon akong sa mga pastor, magkasama kami. Sabi na lang po ba yung mga mahirap turuan sa mga turuan? Yung alam ko na yan, yung may pera ako, may pera ka ba? Ikaw nagtuturo ka lang? Yung mga ganon, alam ko na yan. Yan yung mga tao ang hirap turuan. Ano po ba? Di po ba? Tatlong bagay na kalimutan ko yung isa eh. Mahirap sa isang tao na ang daking alam. Ang hirap turuan kasi alam niya na lahat. Bawat salita mo, alam niya na. Kaya ang hinahanap dito ng Panginoon, yung mayroon kang maputing puso. Alam niyo yung pagiging hinyo natin, pagiging marunong natin. Akala mo ba matatalo mo ang Diyos? Hindi eh. Ang kailangan sa iyo ng Panginoon ngayon, yung mabuting puso. Kasi pag wala kang mabuting puso, hindi mo siya makikilala. O kaya mo bang mag-create ng langit at ng lupa? Kaya mo ba yung gawin? Hindi eh. Mabasahin natin. Sabi sa Nehemias, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya makita niyo po, yung nangyari na sa bulan, walang mahirap sa Kanya. Simple lang, di po ba? Pinakikita lang ng Panginoon. Ako lang naman yung gumawa ng langit at ng lupa. Ikaw, anong ginawa mo? Simple, di ba? Kaya kung ano ba yung nangyari, ano ba yung kalagayan mo, huwag ka. Ito yung sinabi ng Panginoon eh. Simple lang. Di ba? Sabi niya dito, ako lang naman yung gumawa ng langit at ng lupa eh. Mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon bang hindi pwedeng mangyari sa akin? Lahat ay magagawa ko. Simple di po ba? O ito yung sinabi po ng Jeremiah. Yung kanyang panalangin sa Panginoon. Tingnan niyo po. Yung mga matatalino, yung pagkaan niya doon, pagalingin kanya ni Jesus, hindi kanya kaya. Kung may mga nag-aaral sa PDC, mahirap niyang pagalingin. Ang hirap po pinay dapat may mamatay, kunin yung mata, ilagay doon. Pero kay Jesus hindi eh. Sinabi niya lang dito, ako lang naman yung gumawa ng langit at ng lupa. Mayroon bang pipiling hindi mangyari sa akin? May mahirap ba sa akin? Kapatid at kaibigan, walang mahirap sa Diyos kahit gaano pa katigas ang puso mo. Kaya niyang palambutin ng Panginoon. Tama po? Yung bulag na sa tingin ng iba ay hindi gagaling. Pero kaya-kaya ang pagalingin ng Panginoon. Kung ano ka man yung kalagayan mo man ngayon, kaya-kaya ng Panginoon. Kaya-kaya ng Panginoon baguhin yung buhay mo. Isipin mo, siya pala yung may gawa ng langit. Siya din pala yung may gawa ng lupa. So ngayon, hinyo ka? Sino hinyo sa inyong dalawa? Ang Diyos o ikaw? Pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid, we will receive the grace of healing when we trust Him and know how to humble ourselves. Ito minsan, pag dumadating na po tayo sa punto na nagmamataas na tayo, iwasan naman natin ito yung ganitong sitwasyon. Tama po? Yung sinabi ko, balikan ko ulit kanina, paminsan-minsan, hubarin niyo yung sinilas niyo para makaranas kayo, matapakan ninyo yung simento at lupa. Para maalala ninyo kung sino ka at sino ako. Tama po? Huwag kayong magmataas at ako. Hindi nakakatulong eh. Di ba? Hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong sa paglago ng pananampalataya mo. Ano po yung sinisigaw ng bulag na ito? Di ba kababaan? Lord, hindi ko ito kaya. Mahabain ka. Di ba? Ang hinihingi ko lang naman ay kagalingan.
Ang taong walang pakumbabang puso, mataas, mapagpalalo, hindi kinalulugdan ng Diyos eh. Di ba? Pero kung ikaw yung tao mapagpakumbaba, yung teachable heart, ayan, pumapasok sa iyo yung salita ng Panginoon eh. Pero doon sa mga matataas, hindi na pumapasok. Ang hirap mo ng pag-aralan. Kasi mataas na nga sila eh. Hindi pa pwede na tayo ay maging mapagmataas. Ulit-ulit natin binabanggit po ito, di po ba? Pero tingnan niyo po yung kalagayan ng isang bulan. Kung ikaw ay humingi sa Panginoon, hindi mo naman kailangan magmayabang eh. Di ba? Ang kinakausap mo, Diyos, may-ari ng lahat. Hindi mo na kailangan magmayabang sa Kanya. Hindi mo naman kailangan magmataas. Saan ba nanggagaling sa iyo ngayon? Kakaharapin mo yung King of Kings and Lord of Lords at ikaw ay nagmamataas. Anong mukha yung iharap mo sa Kanya pag ganon? Ang kailangan mo ngayon, kailangan mo magpakababa. Kung gusto mo matanggap yung healing, di ba? Yung miraculous healing sa ating buhay, kailangan mo yung magpapakumbaba. Hindi tayo dito nagpapataasan. Walang kompetisyon. Ano? Kung ano yung naririyan, tanggapin natin yun. One time, nagsabi ako sa mga bata, yung happiness, parang ko yung binibigay sa yung isang bagay. Katulad dito. Bigyan ko ngayon yung Sister Josie halimbawa ng isang television. Sabi, happy? Yes, happy ako ngayon. Why? Sapagkat, dahil sa isang bagay na yun, naging happy siya. Pero alam mo po, yung joy, yung gladness, hindi yun nangyayari sa ganyang bagay. Mararamdaman mo yung mismo, kahit walang dumarating sa iyo, kahit walang binibigay sa iyo, mararamdaman mo yun. Alam mo kung kanina yung galing? Doon sa Panginoon. Yung gladness and joy na nararamdaman mo ngayon, tulad kanina. Habang ako po ay naliligo, tuwag-tuwa ako, wala naman binibigay sa akin, naliligo lang naman ako. Pero nararamdaman ko yung saya. Yung saya na binibigay ng Diyos, na kahit walang binibigay sa iyo ng mga material things, o financial na bagay, pero nakakalamdam ka ng saya. Yan yung saya na binibigay ng Diyos. Ikaw doon sa mga bagay naman na nagiging masaya ka, after po, mawawala na naman yun, kasi doon, after po yun doon, sa isang material na bagay, kaya masaya ka. Are you happy? Dahil binigyan kita ng yes, happy ako sapagkat may TV ako. Yes, happy ako sapagkat pinakain mo ako sa ganito. Yes, happy ako sapagkat pinasyal mo ako rito. Pero nararamdaman niyo ba yung automatic na minsan bigla kang gumanda yung pakiramdam mo? Nararamdaman niyo ba yun? Saan ito palagi yung galing? Ako naniniwala na lahat dito, minsan, bakit siya masaya? Bakit ang ganda ng aura niya umaga-umaga? Alam niyo kung sino may bigay nun? Ang Diyos. Di ba? Yung gladness and joy, Diyos ang nagbigay. Wala kasi kinabot sa kanya. Kung naramdaman niya na biglang masaya ka. Awit-awit, sisipol-sipol ka pa nga. Baril na yan, Di ba? Minsan sasabihin mo, ang ganda naman ng gawin ito. Ano kaya ang kain ito? Minsan pa sasabihin ka pa ng ganyan. Ano na kaya ng asawa ko? Bakit masaya siya? Yan yung napakahirap intindihin sapagkat wala ka naman binigay. Wala ka naman palamuting binigay sa kanya. Pero bakit ang saya niya? Yun yung biyaya ng Diyos para sa kanya. Okay? So, makita niyo po, ito si Bartolomeo, kung anong tuwa. Okay ba? Tuwang-tuwa siya. Kasi nakita na kasi ng Panginoon sa puso niya yun binigay pa ng Panginoon. Di tuwang-tuwa. Talaga nagpupuri siya sa Panginoon. Salamat. Alam niyo, malaki yung nagagawa sa isang tao mapagpakababa o mapagpakababa. Malaki po yung nagagawa. Pero yung mapagmataas, malaki po yung nagagawa. Pero yung nagagawa po niya ay hindi maganda. Pang-apat at panghuli, mga kapatid. Ito, basahin ko muna. Sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves, diba? And disobedient and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will
will forgive their sin and heal their land. Diba? Ganda? Ito po yung dalangin ni Solomon. Doon sa chapter 6, in early chapter, makikita po yung kanyang prayer, and then makikita niyo po yung dedications of the temple. Yung matapos na po ito, yung pinagawa ni Solomon. And then, muli po siyang kinausap ni Yahweh. Okay? At sinabi niya kay Solomon, dahil sabi ni Solomon, Panginoon, yung pumunta dito ay patawarin niyo sana pag may pumunta dito sa templo. Kung sino man po ay nagsisi, talikod, ay patawarin niyo. At ito yung tugon ng Panginoon. At sabi niya dito, if my people who are called by name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Diba? So, nakita niyo po, mga kapatid. So, mismo ang Panginoon, noon pa man, at maging pagdating po dito sa panahon ni Jesus, mayroon na pong salita ron. Mayroon na pong promise, at dito, mayroon na po. So, doon pa man, at maging sa panahon ng ating Panginoon Jesus, ay may nangyayari rin talaga. Rinig na ng Panginoon. And then, nowadays, maging sa buhay natin. Kaya din natin patunayan na pinakikinggan tayo ng Panginoon. Every time na ikaw ay tumawag sa Kanya. Totoo, mga kapatid. Okay? Panghuli at pang-apat. Sabi mo niya, sa pang-apat po natin, tatanggap tayo ng biyaya ng kagalingan kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya dahil naaawa siya sa mga karapat-dapat na kahabagan. Wala akong tayong magagawa ron. Ang Panginoon, tingnan niyo po tumahimik ka. Pero tandaan, kahabagan ng Diyos ang gusto niya kahabagan at wala kang magagawa. Naintindihan? Wala kang magagawa. Kung ang Panginoon ay lumating sa punto na may pinagmatigas ang ulo at pinagmatigas niya, wala ka rin magagawa. Pero ang simpleng mensahe ito, mga kapatid, maging sa mga oras na ito, kung ikaw man ngayon ay kahabagan ng Diyos, karapat-dapat yan para sa iyo. Dahil kahabagan niya ang gusto niyang kahabagan. Wala kang magagawa ron. Kaya, karapat-dapat kay Bartimeo na siya ay kahabagan ng ating Diyos. Buksan niyo po sa Roma, sa panahon ni Moses. Tingnan niyo po kung ano nangyari. Yung katigasan ng ulo ng Paraon. How many times napadala ng plagues doon ang Panginoon? Ano po yung nangyari? Pinatigas na yung ulo na yon ni Paraon para makita yung kalwalhatian at kapangyarihan ng ating Diyos. Diba? Kung gusto ng Panginoon patigasin yung ulo ng isang tao, wala tayong magagawa. Patitigasin niya yan hanggang siya ay mapahama. At sana huwag tayo ron. Kundi sana, ang Panginoon ay kinahabagan niya ang gusto niyang kahabagan. Tingnan niyo po sa Roma. Sabi nila sa Romans, chapter 9, kung hindi ako nagkakamali, 15 and then 18. Sabi dito, 9, sabi niya, 15, ito ang kanyang sinabi. Sabi niya, sapagkat, ganito ang sabi niya kay Moises, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan at naawa ako sa ibig kong kaawaan. Simple, di ba? Sana lahat tayo ay kaawaan ng Panginoon. Bakit, Pastor? Ako yung kaawa-awa, siya nga yung mayroon na. Bakit doon panawa ang Panginoon? Wala kang magagawa ron. Tawa mo ba? Nakita niya kasi na mayroon siyang pananalig. Kaya siya ay kaawaan at kahabagan ng Panginoon. 18. Sabi niya rito sa 18. Sabi niya, kaya kinahabagan na ng Diyos ang sinong ibig niyang kahabagan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niya pagtitigasin ba? Pagpapatigasin. Di ba? Kaya nung panahon, yung kinikwento po dito, nung panahon po ni Paraon upang mahayag po yung kalawalhatian ng ating Panginoon. Nangyari man yun na pinatigas at nangyari man yung kinahabagan ng Panginoon, walang iba kundi yung kanyang bayan na pagkaalipin ng panahon na yun, so kinahabagan niya yun. Kaya kinahabagan niya talaga ang dapat niyang kahabagan. Pero dahil sa katigasan din ng ulo ni Paraon, pinatigas niya pa yung kanyang ulo. Kaya kaibigan sa oras nito, alam niyo yung kailangan natin?
hindi pera, hindi materials, hindi kayamanan ng mundo. Kapatid, ang kailangan mo, habag ng Diyos. Tama po? Marami po ang naghahangad ng mga bagay na yan. Pero sa panahon ito, wala kang marinig na, Lord, mahabag ka sa akin. Ito na yung panahon natin ngayon kasalukuyan. Pero kapatid, ang hinahanap lang ng Diyos sa iyo, yung tawagin mo siya at sabihin mo, Panginoon, kaawaan mo ako. Tama po? Kailan nyo ba kaawaan yung sarili niyo? Ito yung pagkakataon. Hanapin nyo yung sarili niyo sa Panginoon. Tama po? At kaawaan nyo ang sarili ninyo at ang sarili ko. Tawagin natin siya. Mahabag kayo, Panginoon. Tingnan nyo, ipakita nyo kung ano yung kalagayan ko ngayon. Amen? Sa ating pagmuling at pagwakas. Pagkatapos natin matanggap ang biyaya ng pagpapagaling mula kay Jesus, dapat tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Bakit ko po yung sinabi? Marami pong nakatanggap ng biyaya ng Panginoon, pero nang makuha po nila yung biyaya, hindi na napatuloy sa paglilingkod. And then, sabi ko dito, sundin ang kanyang kalooban bilang pagpapahayag ng pasasalamat. Huwag natin kalimutan ang ginawa ng Diyos para sa atin at lumapit sa Kanya, hindi lang sa tuwing may kailangan tayo. Ang ibig natin sabihin ay palaging kang tumatawag kay Jesus at humingi ng awa sa kahirapan man o sa kasagaraan. Ganyan ang tunay ng pananampalataya sa Diyos. Makukuha natin ang nararapat sa atin. Ito minsan yung masaklap. Tingnan niyo po yung daulo ng talata ng binasa natin kanina. Alam niyo po kung ano nangyari sa bulag? Sumunod kay Jesus. Tama po ba? Ulitin ko mga kapatid, after we receive the grace of healing from Jesus, we must continue to serve Him. Obey His will as an expression of gratitude. Bilang pasasalamat na lang natin. Di ba? And let's not forget what God has done. Nakakuha na siya ng biyaya sa Panginoon, pero ano pa rin siya sa Panginoon? Bakit ko po nasabi? Ang sabi po diyan, pinagaling ka, sige, humayo ka. Ano nangyari sa kanyang paghayo? Ang paghayo niya, sumunod siya kay Jesus. Yan yung sa bagay ng gratitude. Hindi yung nakuha mo na, na-meet mo na yung needs mo. Ayaw ko na dyan. Parang nakakawala naman siya ng, parang hindi talaga maganda. As a Pilipino, may ugali tayo ng gano'n eh. Parang yung words na sinasabi natin, utang na loob sa Panginoon. Diba? And then sabi dyan, what we mean is that you always call out to Jesus and ask for mercy, whether in poverty or in prosperity, such as the true faith in God. We will get what we deserve. Ngayon, kung ginawa mo ito kapatid, tulad sa pula, makukuha mo yung nais mo sa Panginoon. Amen. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Patuloy ka namin, Diyos, sa tinataas. Dinalatin. Panginoon, salamat sa biyaya ninyo ng kagalingan sa bawat isa sa amin. As we continue our journey as a Christian, Lord God, we ask guidance and protections from you. Kailangan po namin, Diyos, ang biyaya ninyo sa your grace, O God. Lord, tunay na kayo lamang, O Diyos, ang aming tinatawagan, Panginoon. Hindi lang sa panahon ng kasagsagan o kasaganaan. Kundi maging, O Diyos, na dumadating man kami, O Diyos, sa kahirapan. Ganon ang mayroong pananampalataya. Gayahin namin ang isang bulag na ito. Nung matanggap niya yung biyaya at kagalingan ng makakita siya at nakita niya yung kalwalhati, siya ay sumunod sa inyo. Marami, Panginoon, sa panahon namin ngayon na minsan pa'y binigyan ninyo, pero dumating din yung kalaunan, nalimutan kayo. Huwag sana kami maging ganon. Huwag sana kami maging kagaya. Panginoon, ganon. Sana tulungan niyo kami. Na ang salita ninyo narito sa puso namin, na natatanggap pa namin hanggang ngayon. Lord,
Pabukalin niyo yung salita ninyo sa kibutuhan ng puso namin. Salamat po sa tayong pangalan ni Jesus ang lahat ay nagsabi. Amen. Maraming